Eto na nga mga kapinoy, mukhang nagiging masalimuot at mas mainit ang usapin tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bago pa man ito tuluyang magsimula sa Senado, matindi na ang sagupaan ng mga argumento mula sa magkabilang panig. Pero bago niyan mga kapinoy, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Ang pangunahing issue ay ang sinasabing paglabag sa one-year impeachment ban kung saan iginiit ng kampo ni Duterte na hindi maaaring magkaroon ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Samantala, ayon naman sa mga impeachment prosecutors, hindi pa raw talaga nagsisimula ang pagbilang ng isang taon sa simpleng paghahain lang ng reklamo. Nagsisimula ito kapag opisyal ng inendorso at naisumite sa Committee on Justice. Dito pa lang, kitang-kita na ang salungat na interpretasyon ng batas na tiyak na magiging sentro ng labanan sa mga darating na buwan. Pero ang isyong ito ay umani ng samot-saring mga pagbabatikos mula sa mga netizens. Mas importante po ang BICAM. Lahat ay apektado. Kahit matanggal si VP, walang epekto sa ordinaryong tao. Pero ang BICAM ay pangkalahatan. The issue is not as fatal as the BICAM issue. Diyos ko, let us focus. What is the main problem in our nation? Kaumay na ang impeachment. May mas mahalaga pang dapat talakayin. BICAM na 241 billion na blanco? Parang wala lang sa inyo. Nalakihan na kayo sa 125 million kaysa 241 billion na blanco? Ano? Pagkatapos ma-release ang pera hati-hati? Bukod pa rito, lumitaw rin ang tanong kung bakit tila naantala ang pagsusumite ng unang 3 impeachment complaints at kung paano biglang lumitaw ang ika-4 na reklamo na siyang opisyal na naipasa sa Senado. Ang kampo ni Duterte ay umaasa sa Korte Suprema upang linawin kung lehitimo nga ba ang prosesong ito, lalo na't may mga alegasyon na ang dating mga reklamo ay tila sinadyang ipitin o ipagpaliban bago ang biglang pagsusumite ng ika-4 na kaso. Hindi ito maliit na usapin dahil kung mapatunayang may irregularidad, maaaring maapektuhan hindi lamang ang impeachment trial, kundi pati ang kredibilidad ng proseso ng pagpapatalsik sa isang opisyal ng gobyerno. Ma'am, I've read your petition po sa News Society and petition. And meron po kasing previous statement si Vice President na she welcomes the impeachment kasi it's the proper venue for her to defend herself against these charges. How do you reconcile this openness of the Vice President to face impeachment and then this petition po for certiorari? Sa tingin ko walang contradiction, no? In fact, yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges, no, against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon para questionin yung proseso. Hindi ibig sabihin nun na ayaw na niyang humarap. Sa tingin ko, narrative lang yan ng mga tao na gustong magpalabas ng maling impormasyon, spekulasyon. Katulad nga ng sinabi natin kanina sa forum, dapat tignan ng taong bayan itong buong proseso based dun sa ano ba talaga yung facts, hindi dun sa kung ano yung spekulasyon na pinapalaganap, hindi ba? Or yung sinasabi natin na mga iniisip lamang ngunit wala namang batayan. So hindi ko nakikita kung paano magkatunggali yung kanyang pag-avail ng isang legal remedy na available naman sa kanya. No? Available sa iyo, available sa akin, available sa kung sino mang tao na malalagay sa kanyang posisyon. How are you preparing, ma'am, for the impeachment trial? Should it proceed? Should it proceed? I think kung titingnan mo sa forum, no, there were several opinions on whether it should proceed. But bago mag-proceed, palagay ko dapat mo na
i-resolve yung question ng petition. Because, tatanungin mo, no, paano ka maging impeachment trial gamit ang isang impeachment complaint that is constitutionally prohibited. At hindi ito isang technical na aspeto lamang, yung 1-year bar. It's not just a procedural issue. It is a substantive issue. It being the Constitution that imposes this particular standard. Ma'am, si dating Pangulong Duterte, kasama rin ba siya sa tatayo na legal counsel ni VP Sara pag lumarap na sa impeachment trial? Pumirma siya, the former president signed also the petition with us and along with Attorney Lucas Carbio. Pero as to the extent of his participation in the defense of the Vice President, of course kasama siya dun sa defense team, no? At gustong tumulong sa kanyang anak. Pero yung extent ng participation, whether he would be as active as katulad namin, yan siguro maigit tanungin niyo sa kanya. Ma'am, so lahat ng Singapore Petition for certiorari and prohibition on the impeachment. Ano pong masasabi niyo? Well, it's your right to file mandamus case sa Supreme Court. Just like sa impeachment, when we file an impeachment na nandun na sa Senate, it's also her right to answer kung sa impeachment. So both, it's her right lang na whether sasagutin din namin yan sa House, no, through our Speaker, kung ma-receive na po namin yung kopya. Sir, sinasabi po niya na effective na raw yung 1-year ban. So, in violation of that daw yung 4th complaint. I don't think so. Hindi naman namin gagawin yun. No? Sa akin noon, sa experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. So I don't think so na pumasok yun. Whether kung kasama yun sa complaint na doon sa Supreme Court, then we will answer that doon sa Supreme Court pag na-receive na natin yung kopya. Sir, comment na lang na gusto ipatigil po ng Vice Presidente itong impeachment trial. Ano yan? Ano yan? Yung comment na gusto mismo ni VP Sara na itigil na po itong impeachment complaint and yung pag-proceed sa trial. Well, as I said, it's her right na gusto niya patigil, but it's a constitutional mandate na yung impeachment dapat sagutin din yun and mag-convene na yung Senate. Sir, what can you say about the change of the position of the Vice President? Kasi last year, sabi niya, sige, impeach niyo ako, willing akong harapin yan. Pero ngayon, pinatitigil niya yung impeachment trial. Well, as I said, pwede naman siya mag-ulit-ulit ng statement niya. Maski araw-araw siya mag-ulit ng statement, okay lang yun. As I said, it's her statement against the impeachment that we filed against her na nandun na sa Senate. Sir, baka may message ka kay VP? Wala naman. Sagutin lang niya yung lahat ng allegations which she really wants na sabi nga niya kung mayroong ganon, she wants to answer. So, sagutin lang. Just like any case na pag-final, sasagutin lang in court or kung saan i-file yung kaso. Pero sir, kailan mag-e-effect yung 1-year ban base sa pagkakaalam? After the filing ng first impeachment complaint? O nung pag-transmit nyo? No, I think it's the transmittal Saan? sa Senate. Yun yung ano. In this instance, nagkamali. transmittal to the Senate. Oo. Kasi nakuha na dalawang modes yan, di ba? Yung dadaan sa Committee on Justice, then pangalawa, yung one-third ng all members ng House. Nakuha yun, diretso yun As experience ng panahon ni President Erap, nakuha din at that time, one-third din, diretso din. And doon nag-umpisa yung 1-year ban. So, Pag-transmit. So, hindi basta nag-file sa SecGen effectively? Hindi pa kasi hindi pa na-endorse yun. Final lang yun As far sa akin yun hindi pa kasi hindi pa. Once it's being acted upon, kaya na-acted upon, diniretso sa Senate because hindi na dumaan sa Committee on Justice, nakuha yung one-third na votes ng
members ng House. Confident kayo, sir, madidismiss yung petitions? Depends. Depends also sa petition niya and the appreciation of the court sa pag-answer dun sa case. Sir, anong sagot niyo dun sa sinircumvent daw yung 1-year ban by not acting on the first impeachment complaint? That's the allegations, pero allegation lang yun. But I think dito sa Congress, ginawa naman namin yung trabaho na once nandyan yan, then may schedule yun. Depende ho, may schedule yun. Lahat yun. Mga ganun. Sir, may nangyari na ba in the past na pigilan or ang Supreme Court pinigilan yung proceedings, impeachment proceedings? Dahil may Ay, wala pa akong alam na pinigilan ng Supreme Court because constitutional, ano yun mandate na yung impeachment, nandyan yun sa Congress of the Philippines, di ba? Congress composed House and the Senate. So, the judiciary yun, tsaka legislative tayo. It's the powers of the legislative to act on impeachment cases. Kumbaga wala pong karapatan ang Supreme Court na pigilan ang impeachment? Well, as I said, depende yun sa petition and depende how the court appreciate yung sa petition and the answer of the House of Representatives. Kumbaga, sir, naninindigan kayo na valid yung fourth impeachment complaint at naaayon sa rules at sa Constitution yung ginawa ninyong proseso? Yes. According to the Constitution, we follow the rules. And tama po yun na forward na po sa Senate yung impeachment. Sa kabilang dako, mukhang may kalituhan o may agam-agam sa proseso ng impeachment at kung paano ito isinasagawa sa loob ng Senado. Ayon kay Escudero, sinusunod nila ang tamang proseso. Pero ang tanong ng marami, totoo nga ba? Kung susuriin, mukhang may mga inaayos pang detalye tulad ng drafting ng rules at logistics at may mga teknikalidad na pwedeng magpabagal o magpahinto sa proseso. Sa panayam kay Escudero, malabo na mag-umpisa agad ang trial at tila maghihintay pa ng bagong kongreso bago tuluyang umusad ang kaso. Kung ganoon nga ang mangyayari, may posibilidad na magbago ang dynamic sa Senado pagdating ng bagong mga miyembro. Tanong ng iba, taktika ba ito para mapahaba ang usapan at baka sa huli, mawala na lang sa pansin ng publiko? Sa Senate rules para ikonsidera nila dahil ayaw ko naman baliwalain basta-basta ang opinyon ng isang miyembro ng Senado. Pero ang layo naman anong talon mo na biglang may majority, tapos may pressure, tapos magko-convene. Wala pa yun. Wala pa tayo doon. Pag nandun na tayo, at least makakain tayo uli sa labas. Para sagutin ko yan. Next, Amor. Then, palimit na lang po yung questions up to 2 follow-up para po mabigyan ng chance ng ibang magtanong. SP, to clarify po, yung status po ng impeachment now is ongoing yung preparations for the logistics and then dinadraft po yung rules? Dinadraft yung proposed amendments sa rules. Hindi namin dinadraft yung rules. Proposed amendments dahil it's the Senate as a legislative body that should approve the rules. And not the impeachment court, the Senate. And ang nagda-draft po, tama po ba yung Office of the Senate Secretariat? Senate Secretary? Yes, the Senate Secretary in conjunction with the Legal Department of the Senate and in consultation with some practicing lawyers. Ito po yung i-approve on the first day of the session? Ito yung ipopropose namin for approval on the first day of the session. Opo. And SP, pa-specify lang po ng timeline na nakikita nyo po sa ngayon, kailan yung start, for example, ng pre-trial and yung trial mismo? Depende. Ulitin ko Pag inotorisa ako na ako lang magpadala ng summons na tingin ko pwede at dapat, pero kailangan pahintulutan ng plenaryo, 10 araw para sumagot. Mag-file ng answer. Matapos niyang matanggap yung summons namin. So, kailan niya matatanggap yon? So, gawin mo 2 araw. 10 araw matapos matanggap naman ng prosecution na makapag-file sila ng reply. Kung gusto pa nila mag-file ng iba't ibang pleadings, tagli 5 araw yun mula sa pagkakatanggap.
So, inulit ko. Rejoinder, surrejoinder, ad cautela pleadings which can mean anything. Meaning, pwede sila magsagutan hanggang gusto nila. Pagkatapos nun, sangayon sa Rules of Court that has supplementary application to the Senate Rules on Impeachment, not more than 30 calendar days for us to set the pre-trial. Yung pre-trial pwedeng tumagal ng 1 araw hanggang 5 araw. Pwedeng tumagal ng 10 araw. Depende kung gaano karaming mga piraso ng ebidensya ang papamarkahan nila. Pagkatapos nun, doon pa lamang pwedeng mag-set ng trial. So, SP, when is the earliest, in your estimate, na magagawa yung After the impeachment 20th trial? Congress convenes. That's what I've been saying from day one. We will do all of the preliminary matters before trial, before the 20th Congress. But most likely, trial itself will commence once the 20th Congress convenes. Dahil kung hindi, tandaan nyo, matatapos ang term ng 12 senador pagkatapos ng June 30. Yung sinasabi kong palitan ng dokumento, tapos na yung June 30 dun eh. So, 12 lang ang senador. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So, the soonest time you can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. SP, last na po, yun lang pong sa SC petition, yung order po for the Senate to comment. Sinabi niyo po na Solgen yung sasagot. Ano po yung extent ng participation ng Senate doon sa prosesong yun, if any? We will cooperate with the Solgen with whatever information or assistance they may need. I already talked with Solgen Guevara the other day, precisely to tell him that we are referring the case to him. Sabi ko, okay lang ba na sila mag-handle ng kaso dahil tila iba ang opinion ng ilang mambabata sa Kamara kaugnay sa bagay na ito? Maliwanag ang sagot niya, kaya ni-refer ko sa kanya yung kaso. Sabi niya, hindi party sa kasong to ang Kamara. Ang dinedemanda ng mandamos ay ang Senado lamang. At ikakatawan niya ang Senado kaugnay sa posisyong tinatahak na ng Senado ngayon. Next, Business World. Sir, good morning. When do we expect the response from the Solgen on the what? On yung response po ng Solgen on the SC's order? They will comply with the periods given by the SC. I think the period given was 10 days ba? 10 days from receipt. So, they will comply. Sir, on other topic na lang po. President Marcos signed earlier yung extending the term of the PCG commandant to 3 years po. So are we expecting that this law would secure our disputed waterways amid the tension with China, sir? Well, the current commandant of the Coast Guard has been doing a good job, both in the eyes of the President and to my mind as well. And I completely agree, if at all, with the extension of his term. This was one of the amendments to the Coast Guard law that the President asked for. And I was the one that sponsored it on the floor. Isa to sa mga hinabol namin panukala dahil magre-retiro yung commandant sa pagkakaalam ko, February 21. So, kailangan maging effective yan bago nun para yan ay mag-apply sa kanya. Sir Cecil sa Star, eto po ako, bawal lang tumayo kasi may camera sa likod. Yun, bali, kailan natin nina-expect na magkakaroon ng mapapadala ng copy ng articles of impeachment si BP? After June 2, pag na-approve yung rules authorizing me to issue the summons and a copy of the complaint. Sa katunayan, sumulat ang isang abogadong nagpapakilalang abogado ni VP Sara. Humihingi ng certified true copy ng complaint. Ang isasagot ng secretariat ay in-upload namin sa website yan. Hindi kami, sa pananaw namin, wala kami sa lugar mag-issue ng certification dun sa impeachment dahil Kamara ang gumawa niyan. Tinanggap lang naman namin. So kung gusto niya, manghingi siya ng kopya sa Kamara, pero nasa website ng Senado yung kopya, at intayin lang niya kapag maayos na yung rules ng Senado, makakatanggap sila ng may sapat na panahon para sumagot
doon sa impeachment complaint pag napadalhan na sila ng summons. Speaking of the lawyer, kakilala na meron ng mga legal personality sila na lumalapit para nga doon sa mga proceedings about the trial? O ito pa lang na... Yun pa lamang. At ang problema ko doon ay wala pa kasi yung impeachment court eh. Wala pang abogadong formally nag-e-enter ng appearance para sabihin nga kami ang abogado ni VP Sara. Malay naman namin kung totoo yun. Hindi ko sinasabing nanloloko yung sumulat, pero malay namin kung totoo yun. Wala pa naman sa tamang proseso. Kailan po mag-start yung ganung tamang proseso, sir? Pag na-convene yung impeachment court. Pag sumumpa yung, mako-convene yung impeachment court kapag sumumpa yung mga impeachment judges. Yun likely June 2 or yung after na ng June 30? June 2. After what? After na ng June 30 o June 2? June 2, posible i-convene na yung court or amendahan lang yung rules na ino-authorize ang Senate President na gawin lahat ng pinag-usapan natin kanina. Pag nag-convene yung impeachment court, susumpa na muna yung mga senador sa 19th Congress. All 23 of us. Tapos, pag yung trial, magsimula na talaga sa 20th Congress, para sa akin, ang susumpa na lamang ay yung mga bagong senador. Hindi yung mga miyembro ng 19th Congress na matatapos pa ang termino sa 2028. Last na, sir. So kalahati na lang yung susumpa pagdating ng 20th Congress. Okay, last na, sir. Ano yung common sentiment ngayon ng mga senador when it comes to impeachment if na pinaparating sa'yo? Thank you. Hindi ko sila nakakausap dahil busy sila sa pangangampanya. Siguro yun na yung sagot sa tanong mo. Busy sila sa pangangampanya. Hindi, busy sa pangangampanya kung kaya't at wala namang sesyon. Talagang panahon ng kampanyahan ito. Kaya hindi para sa kanila na mangulit kaugnay sa bagay na ito. Ikaw ka-Pinoy, ano ang inyong opinyon tungkol dito? Huwag kalimutang magkomento sa baba.